Mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po namin mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay may pinamagatang, ano ang pangako ng Diyos sa mga taong tapat sa Kanya? Yan po ang ating pong pag-aaralan. Alamin mula po natin sa madal na kasulatan. Yung mga pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong tapat sa Kanya, patuloy na pinaglilingkuran siya at sinasabat pinaparangalan sa Espiritu at katotohanan. Ang gusto ng ating Panginoon sa isang tao ay makita niya na tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban at wala po siyang anumang gagawin na ikalalabag mula sa mga banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, bawat ating pong mababasa ngayong gabi ay sana maging maunawaan po nating spiritual at isabuhay ito ng bawat isa po sa atin. Ano po yung mga pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin sapagkat ipagkakaloob ng Panginoon lahat ng pangako niya sa bawat tao na susunod sa Kanya at pagdating ng araw ng takdang panahon, yung mga isasama niya, yung mga magtatagumpay, ay may mas malaking pangako ang Panginoong Diyos para po sa kanila. Pero ano po yung dito po sa kasalukuyan, dito po sa panahon natin, dito po sa lupa, ano yung pangako ng Diyos sa mga taong nagpapatuloy na sumusunod sa Kanya at tapat sa Kanya. Basahin po natin mga kapatid sa unang pasimula natin pong babasahin dito po sa Deuteronomio. Dito po sa 7:9. Ganito po ang atin pong mababasa. 7:9. Ganito po atin pong mababasa. Talastasin mo nga na ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang Diyos at tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling ng lahi. Dito makikita po natin, mga mahal po namin mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay, sabi niya, ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos at ang tapat na Diyos. Sa mga tuwid, ang ating Panginoong Diyos ay tapat. Kaya lahat yung pangako niya, ibibigay niya yun sa bawat taong tapat at sumusunod sa Kanya pong kalooban. Sabi pa, na nag-iingat ng tipan, na naggagawa ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya sa makatwid. Ibibigay ng Panginoon yung kagandahang loob kapag ang isang tao ay patuloy na umiibig sa ating Panginoon. Kapag iniibig po ng mga tao ang ating Panginoong Diyos na higit sa kanyang buhay, ang kakalabasan po ay magiging maganda ang kanyang buhay. Sapagkat kasama niya po ang ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat sabi po ng ating Panginoon ay na nag-iingat ng tipan, na nagagawad ng kagandang loob sa mga umiibig sa Kanya sa mga tuwid. Yung tipan ng ating Panginoong Diyos o yung mga salita ng ating Panginoong Diyos ay napakalaking halaga ito sa bawat isa po sa atin. At naway ito'y maisabuhay. Bawat basa po na ating pong binabasa, hindi lang basta itatak natin sa ating isipan, kundi ito ay maging isabuhay natin para po maipakita natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos na tayo karapat-dapat sa Kanyang banal na harapan. Kaya basahin pa po natin isa pa po para po tayo ay ibigay pagkaloob ng Panginoon yung Kanyang mga pangako. Dito po sa aklat po ng Awit 18:25, ganito naman ang atin pong matutunghayan at maririnig. Pakinggan niyo po. Sa Awit chapter 18 verse 25, ganito po maliwanag atin pong mababasa. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin. Sa sakdal na tao ay pakikilala kang sakdal. Makikita po natin dito sa verse na ito yung kung paano ang Panginoon ay mahabagin, ay talagang ipapakilala niya yung mga tao din po mga mahabagin. Sapagkat kung paano ang Diyos ay mahabagin, ganun din dapat ang maging uri po natin, maging mahabagin. At sabi pa, sa sakdal na tao ay pakilala kang sakdal. Dito makikita po natin kung paano ang Panginoon Diyos ay sakdal o tapat sa kanyang mga pangako.
ay ganon din dapat ang makita po sa bawat isa po sa atin. Kailangan po tayo maging sakdal para po ay maipakita nating lubusan sa harapan ng Panginoong Diyos ang buong pagsunod sa kanya pong mga kalooban. Kaya dito makikita po natin sa atin pong binasa. Sa verse 24, kaya't ginanting pala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang paningin. Dito makikita po natin yung gantimpala na ibinigay ng Panginoon kapag tayo po ay nasa katuwiran. At ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang paningin, sa mga katuwid, sa paningin ng Panginoong Diyos kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, dahil ito po yung katuwiran o yung kanya pong salita, katotohanan, ay tayo po ay sa harapan ng Panginoon ay malinis po tayo. At tayo po ay gagantihan ng gantimpala o maraming mga gantimpala na atin pong ibibigay ng Panginoon sa bawat isa po na sumusunod kahit mahirap, sumusunod nagtitiis sa mga salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya mga mahal na kapatid, ay ito pong ating pong binasa, naway maisabuhay ito ng bawat isa at siyang maging kainin ng mga ating mga kaluluwa para po maanuin po natin sa harapan ng Panginoon, maipakita po natin yung tunay na mahabag. Tayo po ay kailangan natin maging uri po natin, lalo na kapag tapat ka at lingkod ng Diyos, kailangan po ay mahabagin. Kaya kailangan po tayo mahabag sa mga tao, kunyari sa mga mahihirap. Kailangan po natin sila, mga kapatid, tulungan. Huwag natin po silang aalipustahin. Huwag po natin silang ipagtatabuyan, sapagkat malaki ang gantimpala kapag tayo po'y tumutulong sa kapwa at nagpapalaganap ng kanyang mga salita. At patuloy po tayo nagpapakumbabang loob, nasa uring pagpapakumbabang loob, sapagkat yan ang utos ng ating Panginoong Diyos na kailangan ng bawat isa po sa atin ay yung pagpapakumbaba. Yan ang gusto ng makita ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano pa pong isa? Pakinggan po natin dito pa rin po sa aklat po ng awit. Sa 31 verse 23. Ganito po atin pong mababasa. O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. Ano po yung kapalaran kapag tayo po ay nagsumunod, inibig ang Panginoon? Ang sabi po sa ating pong binasa, o ibigin ninyo ang Panginoon. Ang tanong, bakit po natin kailangan ibigin ang Panginoon? Ano ang magiging po natin to sa ating buhay? Sapagkat sabi po ng Biblia, o ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Sa makatwid, lahat ng banal ng Panginoon ay iibigin nila o pupurihin ang Panginoong Diyos. Pinalalagin ng Panginoon ang tapat. Ngayon, ano mangyayari doon sa mga tapat, lingkod ng Panginoon, patuloy na sumusunod sa kanya kalooban? Sabi ng Panginoon, pinalalagi ng Panginoon ng tapat. Kaya ang Panginoon ay talagang mapagmahal. Pag-ibig siya, mga kapatid. Kaya, yung mga tao naman na nagpakasasa, nagpatuloy sa kasalanan, ang magiging hatol nila at pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Dito makikita po natin yung mga ginagawa ng mga taong palalo ay gagantihan po ng pinakamatinding parusa yung mga taong patuloy na gumagawa ng masama, na yan po ang ikalalabag o yan po ang ikasisira ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya mga mahal po naming mga kapatid, taglayin po natin, mga kapatid, ang laging pagpapakumbabang loob, puspusang pagbabagong buhay, at lahat ng uri ng masama ay talikuran na po natin at tayo magpasunod. Tayo po ay magpatuloy sumunod sa harapan ng Diyos. Ano pa po ang isa pa?
sa mga utos ng Panginoon para po ibigay niyo yung mga pangako na sa lahat ng mga tapat sa Kanya, yung mga pangako ng Diyos na ibibigay niya sa lahat ng mga tapat at lingkod niya. Basahin pa natin sa huling talata, dito po sa aklat po ng awit 97, ang talata naman po ay 10. Ganito naman ang ating po nababasa. O kayo magsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan, kanyang iniingatan ng mga kaluluwa ng kanyang mga banal, at kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Ito pong ating pong binasa kapag tayo po ay nasa pader o nakasandal po tayo sa ating Panginoon. Siya po ang ating po patnubay na tutulong po sa atin. Ang sabi po sa ating pong binasa, kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Sa makatuwid, hindi po tayo mapapahamak kapag tayo po ay nasa Panginoon. Ililigtas po tayo, iaagawin ng Panginoon tayo sa kamay ng mga masama. Kaya yan po yung mga taong patuloy na nagmamahal sa ating Panginoon. Kahit mahirap man ang buhay. Sabi dito, o kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan sa makatuwid. Iwanan natin lahat ng anyo o uri ng masama, sapagkat yan ang ikaano po sa ating pananampalataya, sapagkat galit po ang Panginoong Diyos kapag tayo po ay nagpatuloy sa mga karangyaan o nagpatuloy sa mga pagsubok ni Satanas. Kapag tayo po ay nagpatuloy kay Satanas, ay ang Panginoong Diyos mismo ang magpaparusa sa bawat isa po sa atin. Kaya iniingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos na huwag po tayong mabihag ni Satanas. Huwag tayong magpasakop sa Kanya, kundi si Satanas ay ating pong daigin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ibinigay ng Panginoon, sapagkat ito, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos ay napakamakapangyarihan, kaya wala pong maitaililihim o maitatago man lahat ng kanyang nilalang, sapagkat hayag at lantag sa paningin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan po ang plano, yan po ang ipagkakaloob, at yan po ang pangako ng Diyos sa lahat ng tapat sa Kanya at patuloy sumusunod sa Kanya anumang sitwasyon ng kanyang buhay. Siya po ay matatag sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito pong share ko sa inyo ngayon ay ngayong gabi ay maisabuhay ng bawat isa upang ito'y maging kainin ng kanyang kaluluwa, upang sa ganon kapag siya po ay sa takdang panahon na tayo po ay nasa araw na ng paghukom, tayo po ay makatiyak ng kaligtasan. Kaya salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyo pong pagsuporta. Hanggang dito lang po tayo mga mahal na kapatid. Salamat po.